Ma? Mama? Nasa si Mama? Ate, bakit biglaan ang dalaw nyo? Tulog si Mama. Susunduin namin si Mama. Kumakain pala kayo. Nasaan ba si Mama? Eto si Nanay, nag-iisa-isang kumakain. Tulog pa yata si Mama, ate, or naglalakad? Oo nga. Sumabay na kayo kumain, ate. Tayo na. Hindi na kapatid. Kumain na kami ng kuya mo. Saglit lang, hanapin lang namin si Mama sa ibaba, ha? Miss ko na kasi. Mahal, tara na. Saglit lang, ate. Magpahinga na muna kayo ni kuya. Kami na ang bahala. Mahal, puntahan natin si Mama. Oo nga kuya, saglit lang. Pinaupo nila ang kanilang kapatid dito sa sopa. Ate, kami ang hahanap kay Mama. Bababa lang kami, ha? O sige sis. Wait lang. Tara na mahal, dali. At umalis na ang mag-asawa. Mahal, baka naman kulang ang binibigay natin. Oo mahal, dadagdagan na lang natin ang bigay. Total sila naman ang nag-aalaga kay Mama. Sige, maya-maya. Mama, alis dyan muna. Andyan yung magaling yung anak. Maya nyo na tapusin yan. Huwag kayong kwento ng kwento, ha. Alam nyo na ang mangyayari. Huwag na kayong mag-inarte dyan. Paiyak-iyak pa kayo dyan. Pumunta na kayo sa taas. Punasan yung mukha nyo. Baka makahalata sila. Bilis. Sumunod na kayo, ha. Ayusin nyo sarili nyo. Bilisan nyo dyan. Huwag kayong bagal-bagal. At sumunod na nga itong si Nanay. Ma, andito na si ate. Dadalawin ka niya. Mama! Ate, ito na si Mama. Anak, buti nakapasyal ka. Mama, kumusta ng kalagayan nyo rito? Para pong namamayat kayo ngayon. Anak, okay lang ako rito. Hindi lang halata at ako'y namayat. Mama, susunduin daw kayo ni ate. Pupunta raw kayo ng lungsod. Hindi ba, ate? Oo, ma. Upo muna tayo. Pasensya na kayo, ma, ha? Naging busy kami. Nang makaupo na, ma, ngayon masusundo na namin kayo dahil miss na kayo ng inyong mga apo, ma. Anak, gusto ko nang makita ang aking mga apo. Mamaya, igayak mo na yung mga damit mo, ma, ha? Isasama ka na namin pa uwi. Masyado kasi akong naging busy nitong mga nagdaang araw. Oo, anak, gusto ko nang sumama para makagala ako. Naku, ate, may plano na kami ng asawa ko. Papuntang ibang bansa, nakakuha na nga ako ng plane tickets. Kaya nga lamang kulang ang budget namin. Parang hindi kakasya. Alam mo na. Oo nga ate, na-short kami sa budget ngayon kasi naman si Mama minsan mapili sa mga pagkain. Gusto niya talaga mga masasarap at mga mahal. At isa pa, gusto ni Mamang makapunta ng ibang bansa, di ba ma? Gusto rin naman yan lumabas sa loob ng bahay. Bayaw ate, konti lang naman yung kulang eh. Mga 80,000 pwede na. Dahil gusto rin naming makabili-bili roon. Ay, ganun ba? O sige ma, pagkatapos na lamang ng trip nyo, pag uwi nyo, saka namin kayo susunduin ha. Ako na ang bahala sa pera, dadagdagan ko na lang. Bilhin nyo ang lahat ng gusto ni Mama. Basta mapasaya si Mama, bibigyan ko kayo. Gagawin ko ng 100,000. Enjoy kayo doon ha. Oo sige, eto na oh, i-transfer mo na agad. At nai-scan na nga ni Kuya. Naku bayaw, salamat ha. Ang galante nyo talaga. Mahal, sasagutin ko lang to ha. Hello, Secretary. Nako, nasa labas pa kami ngayon ni Mrs. eh. Okay, susunod na lang kami. Sige. Mga 20 minutes, ha? Sige ho, sir. Nang makatapos na ang tawag, mahal, kailangan tayo sa kumpanya. May meeting. Importante raw yon. Paano, Mama? Paalis na ho kami. Ano ho, Mama? Hindi na ho kami magtatagal. Sa bakasyon na lang namin kayo. Mama, mag-iingat kayo sa trip nyo, ha? Enjoy lang kayo doon. Alagaan nyo po ang sarili nyo roon. Hindi kayo pababayaan ng inyong anak, ha? Iaasikasuhin pa po kami ng asawa ko. Bago namin kayo sunduin, ha? Kapag andito na kayo uli. Antayin kita, anak, ha? Mag-iingat kayong mag-asawa. O, sige ho, ma. O, paano bunso? Bayaw, paalis na kami, ha? Sige. At tumayo na nga ang mag-asawang ito para pumunta sa meeting sa kanilang kumpanya. Take care always, ate, bayaw. Nakita ng matanda na naiwan sa sofa ang bag ng kanyang anak. Anak, saglit! Naiwan mo ang bag mo. Naku ma, malilimutin na talaga ako. O sige ho, sa susunod na lang ha. Mag-jacket kayo na makapal ha. Aantayin kita anak. Ate, ingat kayo ni bayaw ha. Sana mabasa nila ang sulat ko. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Pumasok ka na sa loob. Hindi ako natutuwang makita yung pagmumukha mo rito. Laka doon! Walang nagawa ang matanda. Akala mo matutuloy pa yung trip natin. Ano ka, sinuswerte? At umupo na itong mag-asawa. Mahal, ang galing natin ano?
naisahan na naman natin si ate at si Bayaw. Galing mo talaga magdrama, bilib na ako sa'yo. Mabibili mo na yung gusto mong latest na cellphone. At meron pang magandang bag. Mamaya natin to wiwidruhin ha. Off mo muna ang ilaw doon. Nagtagumpay ang mag-asawang ito. Sa kabilang dako naman, habang naglalakad itong si kuya, napansin niya ang sulat sa kanyang bulsa. Sino ba tong naglagay ng papel sa bulsa ko? Ha? Parang sulat kamay to ni mama. Mga anak, hindi ako komportable na kasama ang mag-asawa dito sa bahay. Lagi na lamang buns ang pinapakain nila sa akin. Araw-araw ako ang pinapagawa sa lahat ng gawaing bahay. Masyado anak matigas ang tinapay. Sana makahigop man lamang ako ng mainit na sabaw. Sunduin niyo na ako rito anak. Huwag niyo nang patagalin pa. Lagi na lamang siopaw na matigas. Agad umalis itong si June at pinuntahan niya ang kanyang mahal, ito ang special. Paborito ko nga yan. Ubusin natin to lahat ha. Kain na tayo. Maya-maya ay lumabas si nanay. Mga anak, pahinging konting mainit na sabaw. Kahit konting ulam. Ano ka ba naman? Hindi pwede to sa'yo, hindi ka matutunawan. Tsaka para lang sa amin ang ulam na to. Di ba mahal? Di ba may tinapay ka dyan? Anak, hindi ko malasahan naman at napakatigas. Di ba pinapadalhan naman kayo ng anak ko ng pera? Labis-labis naman yung perang yun kahit mainit na sabaw. Ang kulit mo talagang matanda ka. Sinabi ng para sa amin lang to. Pumunta ka na roon at maglaba ka na. Tapos linisin mo ang kwarto ko ha. Halika na mahal. Hindi nila alam na andito ang kapatid. Mama, makinig ka sa misis ko. Huwag matigas ang ulo. Ganyan pala ang ginagawa nyo kay mama. Ate, akala ko may meeting ka. Sobrang laki ng binibigay naming pera sa inyo. Tapos yan lamang ay papakain nyo kay mama? Wala talaga kayong konsensya, ano? Kayo lang pala ang kumakain ng lahat ng padala ko? Aba ate, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Pasalamat ka't inaalagaan namin. Ikaw nga ang walang oras kay mama. Buti nga inaalagaan ko pa ang matandang yan. Kung gusto nyo, kayo ang mag-alaga dyan. Ang sama ng ugali mo. Nanloloko kayo. Padala kami ng padala ng pera, kayo lang pala ang nakikinabang. Ang matanda, binibili nyo lamang ng tinapay. Ibalik nyo ang pera ha. At umalis na kayo sa bahay na ito ha. Kung hindi, kakasuhan ko kayo. Baka nakakalimutan yung binili ko ang bahay na ito para sa matanda. At hindi para sa inyong dalawa. Tigil ang sustento. Umalis na kayo sa bahay na ito, ha? Huwag mo silang paalisin. Walang-wala si Bunsong pera. Tama lang yun, Mama. Sa lahat ng ginawa nilang dalawa sa inyo. Tara na, mauuwi na tayo. Mga manonood, tama po ba na paalisin ko itong kapatid ko sa bahay namin? Sapagkat ang magulang sa kanilang pagtanda ay dapat inaalagaan at hindi pinapabayaan. Ang magulang ay hindi katulong. Yan guys, sana ito ay mapanood ng lahat ng anak na laban sa magulang. Lalo na sa mga anak na walang respeto at wala nang ginawa kundi sumunod ng sumunod sa kanilang misis na masama ang ugali. Dahil may mga anak talaga na under sa kanilang misis. Kung ano ang sabihin ay sunod ng sunod. Huwag naman kayong ganyan. Dahil ang magulang ay nag-iisa lang dito sa mundo at wala kayo kung hindi dahil sa kanila. Kaya mahalin natin ang ating mga magulang. Habang sila ay andyan pa, iparamdam naman natin ang ating pagmamahal sa kanila. Maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay nagustuhan nyo ang kwento na ito. God bless you always. Thank you.